Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to cast His pride away. All tears forever over in God's eternal day. When we sing God's, even it will be worth. It will be worth it all. When we see Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, what bliss of His perfect, all sorrow will erase. So bravely run the race, till we see Christ. Hallelujah. Sometimes the sky looks dark, we need a ray of light. Where to stand driving on? Know you might have inside, but there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. It will be, hallelujah. It will be worth it all. When we see Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, one glimpse of His perfect, all sorrow will erase. So bravely run the race, till we see Christ. For the last time, it will be worth even. Yes, it will be worth it all. When we see Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, one glimpse of His perfect, all sorrow will erase. So bravely run the race, till we see Christ. Minsan pa, lumako sa panalangin. Kung niya, pinapagay, Brother John, can you please come and lead us in prayers for opening prayer? Yes, Lord. Ipag-iwa po natin ang ating ulo at maraming po sa ating Panginoon na buhay. O Lord, ang mga Yes. Panginoon, hallelujah. Muli po ay lumalapit kami ngayong umagang ito, O Yes, Lord. Father. Samahan niyo po kami, O Lord, sa aming pag-uusapan na iyong salita, O Lord, na ibabahagi sa amin, O Lord, na iyong mga salita, O Lord. Yes. Sa pamamagitan ng iyong gagamitin, O Lord, na si Pastor George, O Lord, hallelujah. Ikaw po ang maggabay sa kanya, O Lord, sa buong oras na ang pagpapakain sa amin ng iyong banal
iyong salita, O Lord. Gamitin mo lamang po siyang daluyan, O Lord, ng iyong salita, O Lord. At gayon rin po, Ama Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga kapatid na wala po dito, O Lord. Na kayo po ang mag-ingat at magpapay sa kanila. Salman po sila na wala ng Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang gagabay at magiging po sa kanila, O Lord. Maraming salamat po, Lord, sa pag-iingat mo po sa mga kapatid na nakarating dito, O Lord. Maraming salamat po, Lord. At ibinabalik po namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo ang pinakamatamis at pinakamataas na pagpuri at kapasalamat sa dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Sa pala pang mabutid sa Panginoon. Gawin ko yung kabuti mo, Panginoon. Sing a song, let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is here. The Lord of Lords supreme. Throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the truth.
right spirit within me. Amen. Praise the Lord. Ang kawitan ng Panginoon ay sama sa mga awitin. Amen. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa hamaging ito. Atin yung awitin, yung O in the Sense, Go Marching In. Give G. Oh, in the Sense, Go Marching In. Oh, in the Sense, Go Marching In. Hallelujah, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, in the saints. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Hallelujah, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. When the bride and bride go marching in. Oh, when the bride go marching in. Hallelujah, Lord, I want to be in that number. Oh, when the bride go marching in. I pray to be the servants of the Lord. I pray to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing as a song. He taught me how to love. I pray to be the servants of my Lord. Amen. Sa mga ito, ako makaupo na sa naman sa kagalakan. And sa isang pagkataon muli na tayo po ay binako ng Panginoon. Isang pa ay isang magandang umaga po sa lahat ng lubyan ng Panginoon. And good morning to all bride. It is what a privilege today na tayo po ay naparito sa gawain ng Panginoon. Dahil po ay kailangan kalakasan ng Panginoon na sa atin ay kalakasan ng bawat isa. Amen. Amen. At salamat din sa pag-ingat. At minsan pa ay una sa lahat ay pasalamatan ng Panginoon sa nabuhay na ating pinaglingkuran. Hindi siya nagbago, mga kapatid, hanggang ngayon. Tunay ng Diyos na siya po ay nakila sa bawat puso natin. Amen. Salamat din sa isang pagkataon din na tayo po ay bukas ang tahanang ito. Kaya ng Ramos Family, ginamit din ng Panginoon para magkaroon tayo ng gawain dito. Bukas ang kanilang mga puso, magkaroon ng upang mapakinggan ang mensahe ng Panginoon itong aling araw. Amen. Salamat sa kanilang kabutihan. Amen. Ang Diyos ay mabuti, mabuti sa pamilya at bawat isa sa atin. Amen. Pinupuri ko po siya, nasalamatan. Salamat din sa mga biyaya. Ito po ay nabanggit ko na rin nung last prayer meeting natin. Merong salamat ng Panginoon kahit sa konting biyaya, mga kapatid, at least ay merong binigay ng Panginoon. Amen. Kahit paano ay sa kabila ng medyo panahon natin ngayon ay maraming medyo mahirap ang kalagayan. Kasi maraming company nagsara. Pero salamat sa Panginoon ay sa kabila ng mahina ay meron pa rin increase ng bawat isa. Amen.
So, pinupuri ko siya. Sabi nga lahat, mga kapatid, ano man yung natanggap natin, maliit man yan o malaki ay okay, pasalamatan natin sa Panginoon. Amen. Kahit wala, mga kapatid, at least may trabaho tayo. Amen. So, nabiyaya niya ng Diyos, mga kapatid, na binigay sa atin. So, narapat lang natin ibigay ang papuri at pasalamat sa Panginoon. At nais ko rin ang pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Siguro ang hindi alam ng karamihan, si Barley Jen ay alam niya. At ngayon po ay 21 years anniversary namin mag-asawa. Sorry, 23 na pala. Ang isip ko ay kasi 21. Kasi nga ang kasal namin ay 21. So mag-isip ko pa rin 21. So ito po ay 23 years na rin ang aming pagsasama ng aking may bahay. At pinasalamatan ko siya sa kanyang kabutihan. At iningatan kami kung paano kami nag-umpisa. Ngayon, kung buhat sa Pilipinas, mga kapatid, hanggang ngayon ay dinala kami ng Panginoon dito sa bansang New Zealand. At meron palang pinapagawa ang Diyos sa buhay namin. So ito yung bunga, mga kapatid, ng ministry na nais na ipakita ng Panginoon na noon ay tinatakbuhan ko. Kasi just like Jonah na umayaw, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. I was experienced also na ayaw ko talaga. Kasi nga hindi ganun kadali, mga kapatid, na magdala ng ministry. So, sa biyaya ng Panginoon ay sabi nga kahit sa mga pagsubok, amen, every trials, mga kapatid, maging sa aming personal lives, meron kami mga trials, amen, at aming napagtagumpayan. And even though in the ministry, there's a trials. Amen. So of course, ay sabi nga, akala ng kaaway ay tuwang-tuwa na siya, kapatid. Ngunit ay, sabi nga, ang Panginoon lagi, kapatid, naroon siya sa tuwina na kung saan ang liwanag, mga kapatid, naroon ang Panginoon. Amen. So, pinupuri ko ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa pag-iingat po sa kanyang buong pamilya, sa aking may bahay, mga anak, iningatan ng Panginoon. Sa mga trabaho na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Tunay na pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So, nais ko po ng mga kapatid ay awitan ang Panginoon at awit ko ang may bahay. Awit kami sa Panginoon. Let's
I can see as I onward go. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, always saving grace. On the streets of glory, lift my voice. There's a class, oh a class, ever to rejoice. When before me billows rise from the mighty deep, in my Lord directs my heart, He that simply keep, and He leads me gently on through this world below. It's a real friend to me, oh I love Him so. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, always saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. There's no past, oh my class, ever to rejoice. There's no past, oh my class, ever to rejoice. Amen po yan. Amen po. Sino po mga kapatid ang may kagalakan magbigay ng pasalamat at kapurihan sa ating Panginoon. Welcome po ang bawat isa. Bigay po sa nila ang harapan. Good morning, Lord. Una po sa lahat, pinasasalamatan ko ang ating Panginoon Jesus Cristo sa pag-iingat niya sa atin lahat at nakarating po dito ng ligtas sa kanyang pong biyaya. At pinasasalamatan ko rin po ang ating Panginoon dahil nailans na po ang visa ng ang mga dokumento ng aking anak sa kanya pong biyaya ay wala pong naging problema sa paggamit niya kay Pastor. Saglit lang po na naayos ko lahat. So sa ngayon ay sa kanya pong medical ay pinababalik po siya sa kanyang medical, CBC daw. Bayad daw na 250. So kailangan bumalik po siya sa Monday. Pero ang Diyos na ang bahala doon, siya na pong nakakaalam ng lahat ngayon. Kaya bilang pasasalamat sa kanya, sa ating Panginoon Jesus Cristo, ay meron lang po akong isi-share sa kanya pong salita. Sa Mateo 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Importance ng salita, yan na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Tama po. Dito na din papasok ang kalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi dapat lumiban sa mga gawain. Kasi kung paano natin pinakakain ang physical na katawan, ganun din dapat ang ating spiritual na pangangatawan. Amen. Kung hindi natin hinahayaan na magutom ang ating physical na katawan, ganun din nawa ang ating spiritual body. Kasi hindi lang tayo sa tinapay nagkakaroon ng lakas. Lalo't higit na tayo ay nagkakaroon ng lakas dahil sa kanyang
mga salita na ating napapakinggan bawat pagtitipon. Dahil sa Word of God, patuloy tayong nakatayo at nagpapatuloy sa mundong ito, at patuloy na nakikipagbaka at patuloy na nagtatagumpay sa bawat hamon ng buhay sa mundong ito. Dahil mayroon tayong angkor, ito ay ang kanyang salita. Amen. Saka siyempre, bilang tunay na anak ng Diyos, bilang pinili at hinirang ng Diyos, ito ang kailangan natin, ang purong salita na kanya pong pinagkaloob sa atin. Kasi ang salita, word po yun. Siya po ang ating inside teacher. Nagtuturo ng dapat at hindi dapat. Kaya kung walang salita, walang saysay ang ating buhay. Kung walang salita na nagtutuwid sa atin, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Pinapakita din dito na higit na mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa physical na pangailangan. Pinapakita din nito ang kalagahan ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Kasi kahit wala na tayong pera, pagkain, or anumang kailangan natin, hanggat nariyan ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, na nanatili tayong payapa. Kasi sa salita sa Diyos ay may kapayapaan. Amen. Hindi tayo magugulumihanan. Kaya, salamat sa kanyang salita dahil yan po ang ating pinangahawakan sa ating panahon ngayon. Ano ng mga pagsubok na yan, mga karamdaman na yan. Brother Jane, magaling na. Kaya salamat lang. Patuloy lang tayong magpuri sa kanya at patuloy na maglingkod. Na habang pausad ang taon, palapit na rin ang ating pagsalubong sa ating Panginoon Kristo dahil yan po ang ating inaasahan ngayon. Salamat po, binabalik po ang kapunan sa ating Panginoon Kristo. Magpasalamat sa Panginoon. Ako may kagalakan. Salamat sa Panginoon. Mahandog awitin. Gusto ko ulit lumawit sa Panginoon. Pasalamat ako sa Panginoon sa yung anniversary namin. Hindi rin talaga madali yung pinagdaanan namin, mga kapatid. Maraming grabe. Kumbaga, kung tao lang parang sukukan na parang ayaw mo na, maraming na beses na kung tao lang. Parang ayaw ko na talaga. Kasi doon nga yung sinabi ng mama ko na kung mag-asawa ka, hindi ganun kadali, hindi ganun kahayahay na. Kasi nangarap lang ako na magkaroon ng pamilya. Parang
Ganun lang, pero yung pag nandun ka na pala sa puntong ganun, marami palang pagsubok. Minsan, lalo na pagka wala kang takbuhan, wala rin, hindi rin kasi ako mahilig mag-complain sa iba, magreklamo, kahit sa mga kaibigan, magsabi ng mga problema, sinasarili ko lang. At sa mga anak ko lang ako naglalabas ng yung parang sila lang yung sabi nga ng anak ko si Bunso, para daw kaming friends forever. Para yun ang lagi nga nababanggit sa akin kasi testigo sila sa lahat ng nangyari sa akin. Sila yung subukan ko. Unang-una siyempre ang Panginoon, tapos sila lang. Dahil ako lang din ang nag-alaga sa kanila, wala namang ibang taong nag-aruga. Kaya parang open ako sa kanila. Lahat ng problema ko, yung ino-open ko sa kanila kahit bata sila. Gusto ko yung bata pa lang sila maintindihan na nila para pag dumating sila sa sitwasyon ko rin na mag-asawa sila, na maintindihan nila kasi ayoko yung baka pag mag-asawa sila, tatakbo sila sa akin, Mama, ba't ganun? Ayoko nang, so siyempre sarili niya ng buhay. Sana, ngayon pa lang, maintindihan na nila. Kasi, naging open ako sa kanila, tsaka ayoko rin na pag dumating sila sa time na ganito, maging open din sila sa akin. Kasi, kumbaga sa nagkaroon kami ng ugnayan ng mga anak ko na when it comes sa problema sa loob ng tahanan, ayaw kong lalabas sa labas. When it comes naman ng problema sa labas, ayaw ko rin na ipasok sa tahanan. Yung namin, yung goal namin sa family kasi kunyari sa trabaho namin, meron ako may mga problema, ayaw ko na rin ay inaano pa sa bahay. Nakita ko rin sa mama ko na mama ko ay nagturo ng 33 years as sa kinder at grade 1. So imagine, ganun katagal turo ang mama ko. Pero hindi siya nakitang nag-uwi ng problema sa amin, sa bahay namin. Kung ano yung problema sa school lang, hindi dinadala sa family. Tapos kung ano yung problema sa bahay lang. Yun. Kaya salamat ako sa mga anak ko na maaga silang nag-mature din. Salamat sa Panginoon na hindi sila yung grabing impluensya ng mundo ngayon. Ayun ang lagi kong inaano sa Panginoon na kumbaga maging mabuti kami example sa kanila sa magiging anak din nila. Sila din ang maging example. Kaya lahat ng yan ay pinasalamat ako sa Panginoon. Grabe talaga mga kapatid. Kumbaga sabi nga nung katrabaho ko, telenovela daw yung buhay ko. Kasi mula pagkabata ko, grabe na rin talaga ang naging rin. Kumbaga parang sinasabi nila, gano'n na palang pinagdaanan mo. Pero hindi daw halata, hindi daw kita. Kasi kahit sa dami na rin ng problema, hindi ako ma-stress. Yung affected masyado, hindi. Ayaw ko na pag na-stress ako mga kapatid, ang ginagawa ko sa bahay, lahat ng ayusin, lahat ng gamit, naiiba ng pwesto. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng yan, ng pagtagumpayan. Alam ko hindi pa tapos ang lahat dahil hanggang taga-antay tayo sa Panginoon ay marami pa tayong babakahin. Pero sabi ng Panginoon, hindi kanya iiwan, tsaka hindi kanya pababayaan. Parang kung papansinin mo, hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman mo. Hindi mo siya narinig, pero nakikita mo kung ano yung ginagawa niya sa iyo. Kaya nais ko pa rin maghandog ng awit sa Panginoon.
something exalting. Pasalamat din ako sa inyo mga kapatid dahil hindi dahil sa inyo wala kami. Kumbaga, wala na akong parents kaya parents at family ko. The trials of this world was getting over. The pool of them must more than I could bear. And I was on the verge of giving over. The strength I need to be in this way. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trial, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality, but something keeps holding me. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my peace. But I was on the verge of giving over. The strength I need to be in his grace. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me to overcome my trial, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality, but something keeps holding me. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me peacefully to overcome my trial, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality, but something keeps holding me. It's a reality, but something keeps holding me. Thank you, Lord. Gusto ko pong mag-aral para sa ating lahat. Before even time
Amen. Praise the Lord. May hapon mga kapatid, may bundag. Dapat pa pala. Pasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ko kasi akalain na makasama ako today dahil sa shift ko ngayon. But I thank God because God gave me leave, annual leave. So, yung nag-try lang ako dahil alam ko na walang chance dahil December ngayon at weekend. But wala talagang imposible sa Panginoon. So I'll ask my manager, I'll ask her, if there's a possibility. So she opened our roster and then we found out na pwede pala akong mag-leave. Sabi ko, okay, at least overstaff. So pasalamat ko sa Panginoon dahil for all na 15 years ako nag-work sa Sky City. Ngayon lang nabigyan ng Sunday of December. Dahil talagang blackout kami for December. Wala talagang papayagan other than if you have booked it early or parang sabihin na wala kang leave for 2 or 3 years on December. So, bigyan ka ng chance. Pero sa ngayon, bakit nag-overstop on today? So sabi ko, say it's a chance, can you give me the leave? So sabi niya, okay, I'll give you the leave. So ay, pasalamat talaga ako sa Panginoon dahil nakasama ako. Kaya yung ko na last Friday, nag-decide kasi kami Brother Legion na i-celebrate na lang yung birthday niya dahil pag hindi ako makasama, so wala kaming so sabi ko sa kanya, kailangan talaga natin sa prayer meeting, at the same time, i-celebrate na lang natin due to my schedule, mahirap talaga yung Sunday. But I don't even akalain na nabigyan ako ng leave ngayon, so nakasama ako. So thankful ako sa Panginoon dahil sa pagbigay niya ng chance, ng opportunity to hear the word of God, that which is for me, yun ang importante sa buhay natin. Dahil lahat tayo, may mga purpose sa Panginoon, but hindi lahat tayo alam kung ano ang purpose natin na binigay ng Panginoon. So, from our wisdom, sa pag-pray natin lang natin malalaman, ano ba talaga yung purpose mo? Bakit tayo nandito sa earth na to? So, yun lang ang natin siguro lahat ibibigay ng Panginoon yan. Lahat, it's not about sa blessings, also sa problem. For the problem, we learn na paano natin i-survive, paano natin yung faith natin sa Panginoon, lalo pa natin i-increase. So, we're thankful dahil lahat sa problema, sa biyaya, sa kasaganaan, binigay ng Panginoon sa atin for us to experience those things na lalo tayong magpupuri sa Kanya. And ang pag-anos natin sa Panginoon, i-pray natin na, Lord, lead us to the right path. Dahil pag hindi natin i-pray, sometimes isway tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, lalo na tayo na always mag-pray sa Panginoon. Tayo ang bigyan ng maraming trials ng Panginoon na isubukin tayo kung saan tayo, no? So kaya today, meron akong awitin na ihanda ko sa Panginoon. Let me, Lord, let me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through the pain that life may bring. There's no
dear love, oh true my love, lead me, oh Lord, lead me, Lord, even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, Lord, I need you there. You are my light. I just cannot leave alone. Let me stay by your guide, dear love, oh true my love, oh true my days, oh lead me, oh Lord, lead me, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Kabutihan. Amen. Salamat sa kagalakan at magandang testimony. Awitin sa Panginoon. Thank you, Lord. In other words, fit us, Lord. Ayan, salamat sa biyaya ng Panginoon. Minsan pa tayo tumayo, mga kapatid, sa hapon ito. Sa Christian, Uribin. Lalakot tayo, mga kapatid, sa malagang bahagi sa ating pagsamba. Sa ating Panginoon, sing the song, Flow Through Me, Holy Spirit, flow through me. Flow through me, Holy Spirit, flow through me. Flow through me, Holy Spirit, flow through me.
Nais ko magbukas tayo ng scripture sa amagang ito. Nais ko kung ganito mga Biblia ating buksan mga kapatid dito sa aklat ng Lucas o Luke. Luke chapter 7. Okay, sa Luke chapter 7 verse 1 up to 10. Kung basahin mga kapatid sa Kawikang Banyaga. Amen. Sabi niya sa verse 1, Luke 7 verse 1, nang matapos na niyang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum. At ang alipin na isang centurion na minahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. In verse 3, at nang narinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaroon siya sa kanya ang matanda sa mga Hudyo na ipinamanhik sa kanya na pumaroon at ligtas ang kanyang alipin. Amen. At nang magsidating sila kay Jesus ay ipinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, dapat siya na gawin mo sa kanya ito. Sapagkat inibig niya ang ating bansa at pinagtayo niya tayo ng ating sinaguga. At si Jesus ay sumama sa kanila at nang siya ay dinalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang centurion ng mga kaibigan na nagsipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag kang nang maligali sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Verse 7, dahil dito hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat, man lamang na pumarihan sa iyo, datapwa, sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinabi ko rito, yumaon ka at sa yumayaon at sa isa halika at siya'y lumapit at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Last verse, 9, at nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya, at lumingon at sinabi, karamihang magsisunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako makasumpong ng ganitong kalaking panampalataya, hindi kahit sa Israel man. At nagpagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang naratnang magaling na ang alipin. Amen. Ang Diyos magpala mga kapatid ngayon sa mga salita. Tapos bow our heads. At yung po na nalangin. Mabaging Diyos at magpagpalang Ama. Sabi po God ay pasalamat sa Lord God sa kabutihan, Panginoon, sa kagabi. Hanggang ngayon Lord, kami po ay mag-ingatan Lord at may kalakasan. God physically, spiritually, at mag-ipag-ingat Panginoon sa isang linggo muli. God, kami po ay narito muli at upang kami